Sabay-sabay nating alamin ang sekreto tungo sa matagumpay na pag-aalaga ng mga gatasang kalabaw. Maalab na pagkakarabawan. Maalab na pagkakarabawan. Hatid sa atin ng Agricultural Training Institute Region 12 at sa pakikipagtulungan ng Philippine Carabao Center. Matuto at mag-aral kahit na nasa bahay ka lang. Makinig at manood sa mga radio stations at Facebook Live tuwing Webes ng umaga, alas 9 hanggang alas 10. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa makaragdagang impormasyon. O, bawal umabsent ha! At sabay-sabay tayong maging maalab sa pagkakarabawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga mga kakalabawan. Kayo ay nakikinig sa School on the Air on Buffalo Production for Sarangani Province. Isang eskwelahan sa radyo para sa ating mga gatasang kalabaw. Ako po si Errol Chris Las Piñas ng Agricultural Training Institute Region 12, ang inyong kaagapay sa paghahatid ng makabagong kaalaman sa pagkakalabawan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 sa pamumuno ni Director Dr. Jesse B. Beldea, katuwang ang Philippine Carabao Center at USM at Department of Agriculture, Regional Field Office 12 at ang Provincial Government of Sarangani. Tayo po ay mapapakinggan sa 107.1 Max FM Gensan at live sa ating ATI Facebook page. Para sa inyong mga katanungan, pagbati at text lamang po sa 0917-107-4330 o mag-comment sa ating Facebook live stream. Ayan po, no? At syempre, huwag natin kalimutan o text or i-chat ang inyong mga attendance sa ating mga SOA coordinator para maitala ang inyong partisipasyon at matanggap ang sertipiko sa pagkatapos ng ating programa. Ngayong episode, simulan na natin ang mga detalyeng talakayan patungo sa forage and feeds resources or types of grasses, legumes, or alternative feeds. Sa episode na ito, ating tuklasin ang mga uri ng damo, legumbre or legumes at alternatibong pagkain na maaring itanim at gamitin sa ating mga kalabaw. Para sa paunawaan natin, makasama natin ngayon. At para mas maunawaan natin ito, makasama natin ngayong umaga ang isang eksperto sa larangan ng pagkakalabawan. Nandito po si Sir Rio Ryan Balbuena, Farm Superintendent 2 ng Department of Agriculture, Philippine Carabao Center at USM. Sir, batiin po natin ang ating mga partisipante. Thank you, Kalabawang Errol. Magandang umaga sa ating mga magsasakang enrollees or taga-subaybay sa School on the Air on Dairy Buffalo Production. Ang topic natin ngayong umaga is about forage and feed resources, kung saan malalaman natin ang iba't ibang uri ng damo or legumbre or legumes na pwedeng ipakain sa ating mga alagang kalabaw. Ayan. So, ayan po mga ating pong mga kalabaw. Atin na pong umpisahan at tatalakayin po ng ating resource person. Sir, una atin pong alamin at mga uri ng damo at legumes na maaari nating itanim para sa ating mga kalabaw. Ano-ano po ang mga halimbawa nito? Yes, kakalabawang Errol. So, sa topic na ito, malalaman natin ang mga iba't ibang uri ng damo at legumes na pwedeng ipakain sa ating mga alagang kalabaw. So, let me start. Yes, sir. So, unang-una, same sa tao, ang ating alagang hayop ay may requirement din, no, sa kanilang diet or sa kanilang pagkain. So, may tinatawag dito na feedstuffs, kung saan ito yung iba't ibang uri or sangkap ng isang pagkain sa ating mga alagang hayop.
So, it provides source of nutrients and energy combined to produce rations, modify characteristics of diet. So, ito yung sangkap upang makabuo tayo ng pagkain ng ating alagang hayop. So, may 8 klaseng feedstuffs na ating alamin. So, una is dry refuges. Pangalawa, pasture and range grasses. Pangatlo, ensiled refuges. Pang-apat, high energy concentrates. Pang-5, protein sources. 6, 7, and 8, minerals, vitamins, additives. So, ang dry refuges, ito yung high crude fiber content na mga sangkap. Makikita nyo sa larawan, ito yung mga rice straw, dried rice straw, ang mga mais or anything that is dried, no? So, low in protein content siya. So halos pala dry sir yung itong Yes po. dry That wrap. is why dry refuges. So, mga dry na mga pagkain. Ilang percentage yung kanyang moisture nito sir? So, nasa greater than 18% crude fiber and less than 70% total digestible nutrients. Ayun. So, let us proceed. So, sa pasture and range grasses, ito yung kadalasan na ginagawa natin sa ating mga magsasaka. Parang ito yung pag-iimbak sir ng pagkain. Yes po. Then, yung tethering or kung sa Bisaya pa is pagtugway Okay. sa ating mga Alagang lupa, kalabaw. no? Okay. So, graze plants, soilage or green chops, food crop residues like sa mga tubo, mais, no? Then, next is silages and haylage. Ito naman yung finiferment or binuburo, no? Na pagkain, na sangkap ng pagkain at ipapakain natin sa ating mga alagang hayop. So, it is a fermented feed high in moisture made from entire plant stored in silos. So, binuburo natin ang damo bago ipakain sa ating mga halagang hayop. Next is high energy concentrates. Ito naman yung mga kadalasan makukuha natin sa mga milling, no, na mga concentrated. Opo, mga commercial commercial, feeds. yes. Ayan. I mean commercial. So, cereal grains, milling byproducts of cereal grains, molasses, mga byproducts sa proseso, for example, sa sugarcane, no, processing plant, brewery. So, mataas ang kanyang fats, 2.25 times the energy value of carbohydrates. So, saklaw din dito ang mga root crops and tubers like mga gabi, no? Then, supplements, protein supplements. It contains greater than 20% crude protein, no? So, alam natin ang protina ay isa sa pinaka-importante na kailangan ng ating mga halagang hayop. Katulad ng tao, ito yung nagbi-build ng ating mga muscles. Yes. So, major component of muscles and tissues made up of amino acids. So, kailangan ito sa ating mga kalabaw, lalo na sa mga gatasang kalabaw. Yes, sir. No? Opo. Kasi nagpro-produce sila ng gatas. So, ang halimbawa nito, sa mga legumes, dito na-fall ang legumes, no? Kasi mataas ang crude protein ng ating mga legumes such as soybean meal, ipil-ipil, leaf meal, and others, and brewery and distillery byproducts. Then, mineral and vitamins supplement. So, ito yung mga kinakailangan ng ating mga alagang hayop or alagang kalabaw in small quantities. So, vitamins such as vitamin A, B, C, D, E, potassium, minerals, calcium, phosphorus, sodium. So, ang additives naman ay parang karagdagan lang yes dun, po, sir. additives naman ay pampa-enhance, Enhance no? ng other For example, ang molasses. palatability, kumbaga sir, pa-enhance. Yes, Okay. pampa-enhance ng tama ka kalabawang Errol. For example, during
dry season, kulang ang supply ng pagkain. Ang ginagawa namin sa Philippine Carabao Center ay nangungulekta kami ng tawag nito rice straw. Rice straw, okay. Rice straw, then since ang rice straw dried or walang lasa, nilalagyan namin, tinatapdrisan namin ng molasses, Molasses. no? So, ano siya, additives, Additives. to enhance the palatability. Pwede rin antibiotics, antifungals, antimicrobials. For example, sa silage, meron tayong ina-apply na booster, no, para mapabilis ang sa silage. Hormones, enzymes, and probiotics. Ayan, so natalakay po natin, sir, yung 8 classes of feedstuff. So, maaari po ba ninyo maipaalam sa atin kung paano natin mapanatili ang kalidad ng mga damo at legumes na ito at paano po ninyo ito makakatulong sa kalusugan po ng ating mga kalabaw? Yes, katulad din ng tao, ang ating mga alagang hayop ay nangangailangan din ng balanced diet, no? Hindi pwede magkulang or sumubra. So, alamin natin ang mga iba't ibang uri. But before that, kailangan natin malaman, no, ang kaibahan ng ruminants, kasi ang kalabaw ay nabilong siya sa large ruminant Right. animals. So meron namang mga small ruminants like mga goats, sheep, no? Ilan ba ang stomach ng kalabaw, Doc? 4 o 1? Sir. 4. 4. It Naka-compartment consists siya, 4 apat. compartment stomachs, no? Reticulum, rumen, omasum, and abomasum. So, ang kanilang diet ay majority ay mga halamang damo at liombre, no? Ayun. So, ito yung illustration. I believe ang ating mga magsasaka dyan, no? Kilalang kilala ito. Sinong mahilig dyan na kumakain ng papaitan, di ba? Ito na yon. Itong reticulum, omasum, abomasum, and rumen. Yung tawag dyan, libro-libro, tuwalya, at saka yung honeycomb, parang Yes, ganun, sir. yes, opo. Tama ka, Kalabawang Errol. So, itong 4 compartments ay i-detalye naman na ito sa ating susunod na topic, no? Okay, sige, sir. So, ito yung mga halimbawa ng farm and industrial byproducts na karaniwang or posibleng ipapakain or sangkap sa pagkain ng ating mga alagang kalabaw. Ano no? po ito, sir? So ito yung spent grain, no? Byproduct ito siya sa mga industrial Yung processing plant in which mataas ang kanyang crude protein, no? 22 to 27%. Sa suya pulp naman 25%. Itong distillers grain solubles, so 30% ang kanyang crude protein, no? Sa pineapple pulp, mataas ang kanyang crude protein, no? Umabot ng 30%. Ang pineapple pulp naman, ginagamit siya sa Bukidnon, no? Dun Sa Philippine Carabao Center sa Bukidnon, ginagamit siya. At itong distillers grain soluble or spent grain, ginagamit din namin ito pangdagdag sa aming standard na rasyon ng pagkain. Kumbaga pang top dress namin sa aming pag kulang yung damo. pagkain ng damo, sir, Oo. ito yung mga dinadagdag ninyo. Yes, Ilang dinadagdag. percentage po ba yun, sir, pag kulang ang damo, tapos meron tayong mga So byproducts sa mga commercial? 2% lang. 2%. Kasi ang kailangan ng majority ng ruminants ay ang kanilang diet is nag-compose talaga sa mga dry refuges, no? Grasses almost 80%. So classification of forage crops na tayo. So ano ba ang forage? So ang forage, simple lamang ito yung pinapakain natin sa ating mga alagang kalabaw. Forage is composed of plant leaves and stems, mostly eaten by grazing animals. So, like sa ating mga farmers, for example sa Sarangani, di ba? Kadalasan
ang pagtutugway, Opo. tawag yan sa Tagalog. Tugway, tama ba? term? So, yun, Pagpapastol. doon. pagpapastol, tama, Yes, sir. tama. Thank you, sir. So, it can be herbaceous legumes, grasses, shrubs, or tree legumes. Meron na naman tayong tree legumes such as kakawate, malunggay, no? The most practical, cheapest, and reliable sources of feeds for ruminants compared to concentrate. So, sa pagkakalabaw 1 kasi is kailangan natin ng sustainable source and yet hindi siya magasto. So, kailangan natin mag-source out ng mga feed resources na abot kaya ng ating mga farmers. Ayun. So ano po yung mga abot kayang mga damo, sir, na pwede po nating ipalago at itanim sa itong mga resources po natin na kilala natin dito sa lokal? Yes po. Yes, Kakalabawang Errol, no? Unang-una, before that, meron tayong dalawang klase, di ba? Bukang bibig na natin kanina ang grasses at legumes. Ano ba ang kaibahan nito? No? Ang katulad ng tao, tayo ay kumakain din, di ba? May composed of kanin at Tsaka ulam. Opo. No? So, ang grasses ay nagsisilbing kanin, Kanin no, ng nila. ating mga kalabaw. Din ang legumes naman ay nagsisilbing ulam. So, ang grasses, ito yung main source of feed ng ating ruminants. So, kung sa tao pa, ito yung kanin natin, rice, no? Produce more biomass than legumes but low in protein content. Whereas, ang legumes, ito yung nag-provide ng mataas na protein. No? May vitamins, minerals, improve performance of animals. So, kailangan siya ma-meet ng ating mga halagang hayop. Hindi So, pwedeng legumes lang Lahat. So, dapat mayroon dapat siyang may balance. Okay. So, let us proceed. Ito yung mga iba't ibang uri ng halaman na pwede nating ipakain sa ating alagang kalabaw. So, meron tayong tinatawag na improved grasses. Kasi, ang ating mga ninuno or nakasanayan, no, Okay. nakagawian, wala tayong pinipili, no? Basta lang makakain ng ating kalabaw. Pero sa Philippine Carabao Center, nag-a-adapt tayo ng mga improved grasses. Isa sa dahilan nito ay para mas makapag-produce tayo ng magandang kalidad ng mga halamang damo. No? Ito yung mga iba't ibang uri. Kung makita nyo sa larawan, may Napier, Mombasa, Mulato grass. Kung titingnan natin, mas mataas na ang kanilang nutrient content. So, ang Napier ay nag-range siya ng 8 to 12% crude protein. Mombasa, 6 to 13%. Ang Mulato, 18 to 12. Then, sa kabila naman, ito din yung mga improved legumes na pinoproduce or ina-adapt ng Philippine Carabao Center. Ang isa na dito ang Indigofera, Renzoni, at Pintoy. So, meron ding isa, no? Tawag nun, Tricanthera. Yung malalaki ang dahon, sir. Yung Oo. Madre de Agua. Madre de tawag Agua. Apo. Yes, tama Kalabang Errol. So, ito yung mga kadalasan na pinaparami natin para sa ating mga kalabaw, lalo na sa mga gatasang Gatasang kalabaw. Let us proceed. So, meron din namang mga native legumes na pwede nating makuha lang sa ating paligid. No? Ito yung Centrosema, kakawate or Madrid cacao, kalopo, or malunggay. No? Kung titingnan natin, matataas din ang kanilang CP. Kasi nga, sila ay mga nabilong sa legumes. No? High in protein content. Lalo na ang ating mga magsasaka dyan kung mag-engage na kayo into dairy buffalo production. So, kailangan talaga nating mag-establish, no, ng magandang dekalidad ng uri ng halaman at legumes.
alam ko sir, itong mga native grasses natin and mga legumes ay madali lang po itong alagaan. Yes po, tama kang Kalabawang Errol, hindi sila nangangailangan ng intensive maintenance, no? Just like sa ating mga crops, primary other crops, 'di ba? Like rice, Corn. mga other plantation crops, hindi siya gaano ka voracious sa abono. So meron ding mga native grasses no na malimit na nakakalimutan ng ating mga magsasaka, yung kugon grass, no? Agingay. I believe marami yan sa iba't ibang lugar, no? So ang agingay kasi is mataas din ang kanyang nutrient content, no? Ang CP niya is ranging from 8 to 12%. Ang kugon naman ay mababa. So ang challenge lang dito sa mga native grasses, mababa din ang kanilang Nutrient content. dry matter. Dry matter. Okay. Ayan sir. So makikita nyo dito sa illustration, may comparison in terms of nutrient between grasses and legumes. So very clear, no, ang grasses ay mas mababa ang protina pero mataas ang kanyang carbohydrates and fiber. No, ang legumes naman ay mataas ang protina. That is why kailangan natin ng balance na ration, no, for maximum animal production. Sinabi dito, plant and feed both grasses and legumes for maximum animal production. Ayan. So, thank you so much, sir. Huwag na natin pong, sir, may karagdagan ka pa po, sir? Yes, so ito lang ay pahapyaw lang Kalabawang Errol, no? Yes. Sa characteristic ng forage. So kung mag-i-establish na tayo, kailangan natin i-determine din, no, ang nutritive value, digestibility and palatability. Ano bang ibig sabihin nito? So ang kalidad ng isang uri ng halaman or pagpakain sa ating mga hayop ay nagmamatter din sa edad. Ayun. Kung pasobrahan natin, or for example sa Napier, kung sumubra tayo sa ating pag-harvest, kumbaga mas matanda na, mahihirapan din digest ang ating mga alagang hayop. At the same time, bababa din ang kanyang nutrient content. So, sa digestibility, so nagmamatter din dito ang age at digestibility, no, sa plant part. For example, sa sugarcane, of course, pipiliin ng hayop ang mas malambot at sa edad po mas bata, no? Okay. Then sa next is palatability. For example, may kasi kami practice doon sa Philippine Carabao Center, lalong-lalo na sa mga Gatasang Kalabaw. Mga winlings, yung mga bagong bata walay. o bagong walay na mga kalabaw. Pinapakain namin sila ng kakawati. Pero 'di ba ang kakawati is iba ang kanyang amoy. Yes, medyo po. mabaho. So magmamatter din ang palatability. Katulad ng Madridi cacao leaves, no? Meron kasi siyang toxic na substance na tinatawag na coumarin, at kung ito'y direkta mong ipakain na fresh, hindi gaanong i-accept ng hayop, no? So ang ginagawa namin, pinapa-air dry namin, no? Once na partially dried siya, pwede na siyang ipakain. So yun lang, for further ideas, tatalakay naman ito sa ating next na episode. So I hope sa ating mga magsasaka na nakikinig, meron tayong pulot na konting aral, no? Kasi panimula pa lang ito, no? Yes, tama ka dyan. So, Kakalabaw, Sir Ryan. Bakit inuna natin ang forage? Kasi before tayo mag-engage into dairy buffalo production, kailangan natin
kailangan muna natin maka-establish ng pagkain, no? Para during production, meron na tayong sustainable na supply. Yes, tama po. So yun lang po, Kalabawang Errol. Ayan, maraming salamat po muli, Sir Ryan, sa malinaw at kabuluhang pagbabahagi ng inyong pong kaalaman sa ating pong mga kakalabawan. Talagang mahalaga ang tamang pangangalaga ng mga uri ng pakaing gatasang kalabaw. Yan, bago po tayo magtapos, mayroon po tayong po ba kayong mga nais na iparating o ipayo para sa ating mga tagapakinig, sir? Sa mga taga-subaybay sa ating programa, lalong-lalo na sa mga enrollees sa Sarangani Province, patuloy lang po tayong magsubaybay sa ating programa, no? Sa School on the Air on Dairy Buffalo Production. So, sana wala tayong ma-miss na episode, no? Kasi ibibigay namin lahat ng resources or ideas how to engage into dairy buffalo production. So, patuloy lang po tayo at nawapoy kayo ay nakikinig at nag-take down notes dyan, no? Sa mga mahalaga at importanteng bagay na later on magagamit natin kung meron na tayong alagang kalabaw, gatasang kalabaw. Yun lang po. Maraming salamat sa pakikinig. Ayan, ating po napakinggan ang ating pong resource speaker, Sir Rayo Ryan Balbuena ng Philippine Carabao Center. Maraming salamat, sir. Sa ating pong tagapakinig, kung kayo po ay may mga tanong, i-text lamang sa ating numero 0917-107-4330 o mag-comment sa ating Facebook Live. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating Facebook page group, School on the Air on Dairy Buffalo Production for Sarangani Province. Para sa mga karagdagang babasahin at video materials, bisitahin din po ang website ng ating pong School on the Air on Buffalo Production. Muli po, nating tandaan, magkakasama tayo tuwing Huwebes, 9 o'clock to 10 o'clock ng umaga sa 107.1 Max FM, Radio at Jensen. At syempre, batiin din po natin yung mga nagbe-birthday or sa ating pong mga kakalabawan dito na nakikinig. Magandang kaarawan po sa inyo. Naway lalo po kayong pagpalain at masaganang ani at mabuti pong kalusugan po sa inyo. Abangan po on July 31, 2025 ang episode 4 kung saan tatalakayin natin ang forage establishment, production and utilization tungkol sa tamang pagtatanim at pag-aalaga ng damo at gamit nito. Kasama natin si Dr. Virgilio P. Lopez, Science Research Specialist 2 ng Philippine Carabao Center at USM. At sa muli, sa ngalan po ng aming mga katuwang at sa programang ito, sa aming pong ATI Director Engineer Rimelin R. Ricoter, MNSA CESO 3, Deputy Director Antonieta G. Arcejo, ISD OIC Ma'am Pamela Mapala, sa ating pong Governor ng ng probinsya ng Sarangani, Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao. At sa probinsya po ng Provincial Veterinary Office ng Sarangani, ating pong patiin Dr. Amor Elebaso, at sa aming pong ATI Center Director Dr. Jesse B. Bildea, and sa pumumuno po ng Philippine Carabao Center at USM, Dr. Geoffrey P. Atok, and the DA Regional Field Office 12 Red Director Roberto T. Perales. Ako po si Errol Chris Las Piñas, ang inyong kakalabawan na lagi nagpapaalala, basta may alam at may ani at kita ang magsasaka.
Sabay-sabay nating alamin ang sekreto tungo sa matagumpay na pag-aalaga ng mga gatasang kalabaw. Maalab na pagkakarabawan. Maalab na pagkakarabawan. Hatid sa atin ng Agricultural Training Institute Region 12 at sa pakikipagtulungan ng Philippine Carabao Center. Matuto at mag-aral kahit na nasa bahay ka lang. Makinig at manood sa mga radio stations at Facebook Live tuwing Webes ng umaga alas 9 hanggang alas 10. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa makaragdagang impormasyon. O, bawal umabsent ha! At sabay-sabay tayong maging maalab sa pagkakarabawan.